is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya, December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. So, yun na guys, no, itong si Congressman Barbers ay nagkakaharap ngayon or sasampahan nga ng patong-patong na kasong libelo ng mga sikat na mga influencer kung saan ay nagpapalabas lamang sila ng kanilang freedom of speech kasi lahat namang tayo ay merong itong freedom of speech. But alam naman natin na pag once na pumunta ka doon sa hearing, kung saan nga doon sa mga TRICOM na yan ay marami nga ang nagagalit dahil hindi kanila binibigyan ng chance na magpaliwanag kung ano yung gusto mong sabihin. Parang tinatakot ka pa nila at yun nga ay parang hindi kanila pasasagutin kasi nga dinidiin kanila. Gusto nilang sumagot ka lang ng yes or no. Yun, di ba? Kaya nga parang sumusobra na nga sila. Kung kaya't nga nakakita sila ng katapat dito sa mga pinapunta nila doon na mga sikat na mga influencer kung saan nga ay nilabanan nila. Hindi lang yun kasi nga sabi ng ibang mga influencer ay mga mautak sila at matatalino. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin, di ba? And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi to biro, itong ginagawa namin dito ngayon. Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang, walang damayan ng pamilya. Diba? Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahad ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, pag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi, kita mo, hindi ako makatayo. Paano kita dadalawin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masalurin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. I'm a mother of two. And ginagawa ko to para sa mga anak ko at para rin sa mga anak nyo. Dahil kung lahat tayo tatahimik, pag ang kalayaan at karapatan nating magsalita ay tuluyan ng masikil, all our other freedoms will erode. Isa-isa na yan. Mas lalakas pa ang loob ng mga korap para gawin ang kanilang mga karumal-dumal na pagnanakaw. Kung kami ngayon ay mapatahimik at kung kayo rin ay matakot na baka malagay din kayo sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon.
Alam niyo, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin mga ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin eh. Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala ng bukang bibig na kaaway, kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati nilang i-relate yon sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya. Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sinumang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, diba? Ni-round up niya para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, alluded na mga narco, pogo, China-paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na. Nung kayo ay nagsalita at tinawag kami or nilabel kami, although indirectly, pero in-identify kaagad ng publiko na kami yon dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo ano magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, bilang pagkilala sa mga batas na meron na tayo, na mukhang nakalimutan niyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ. Ms. Crisette Chu. Hello. Hi. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines' house at midnight and say that
kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances. It's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you think, you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples. Kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this, or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco-vloggers kami. And pogo-vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya, December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So, we're suing him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that, you know, someday, we are the first, but we will not be the last. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him. Because this is the first in history, this is the first in Philippine history, that a group of people, a group of vloggers, are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining our reputations. Hindi pwedeng ganun. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you in the HOR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco-vloggers, pogo-vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco-vloggers and pogo-vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Binag will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, you know, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example, tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang, ano ba nakukuha mo? Wala. I don't know. I don't know ano nakukuha kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old, still fighting. I see people lining up outside PGH. Alam mo yun, every day you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. And for some reason, God reminds you. Or
your fellow Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Because for some reason, we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, you know, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko, na ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Miss Kathy Binat, maganda